Pasko na. Masaya na naman ang karamihan, lalo na ang mga bata. Panahon na naman kasi ng exchange gift at pagkikita-kita ng mga magkakamag-anak. O mga ninong at ninang, huwag niyo kaming tataguan ha. Pero sa tunay na may birthday, tataguan ko ba siya? Ano ba regalo ang ibibigay natin kay Jesus ngayong Pasko? Maging birthday gift natin kay Jesus, yung maging active tayo sa mga activities ng church. Siyempre po yung buong buhay ko, palagi ko naman pong gustong ialay yun sa Kanya. At yung paglilingkod ko, yung puso ko. I-share din yung blessings ni Jesus Christ sa mga kabataan. Ang aking personal gift po kay Jesus ay ang ibigay po ang aking sarili sa pagiging isang religyosa po. Ano nga ba ang hiling mo bilang isang kabataan sa Diyos ngayong Kapaskuhan? Sa pagbibigay mo ng regalo kay Kristo bilang isang kabataan, paano mo binabalot ang regalo mo sa Kanya? Paano ko naman binabahagi sa kapwa ko kabataan ang regalo sa akin ng Diyos ngayon? At paano ko mahihikayat ang kapwa ko kabataan na maghandog rin ang regalo sa Diyos? Ako po si Bishop Milo at ang lahat ng ito ay tatalakayin natin dito sa #blessings. #blessings. Our lives are gifts from above. #blessings. You fill our hearts with love. #blessings. Our lives are gifts from above. #blessings. You fill our hearts with love. Joy, peace, patience, these are things that matter. Kindness. Merry Christmas! Happy New Year from #blessings. Diyos naming Ama, inihahabilin namin sa iyo ang lahat ng mga kabataang lalaki at babae sa buong mundo, lalong-lalo na ang iyong mga naliligaw ng landas. Kaisa na kanilang mga suliranin, mga naisin, pangarap sa buhay at pag-asa. Lingapin mo sila ng may pagmamahal at gawin silang mga manggagawa para sa kapayapaan at tagapagbuo ng pagmamahal ng kabihasnan. Tawagin mo sila na tumugon at sumunod kay Jesus na iyong anak. Naway maunawaan nilang magbigay ng buong sarili para sa iyo at sa sangkatauhan. Gawin mo silang magiting, matatag, bigyan ng lakas sa pakikipagtunggali at pagharap sa lahat ng hirap sa buhay. Pakinggan mo kami, Panginoon, sa aming panalangin para sa mga kabataan. Naway samahan sila ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Panginoon at ating ina sa panahon ng tukso. At bahagi na nawa niya kami ng lakas ng loob na ibigin ka, O Panginoong aming Diyos. Tulungan mo nawa na maintindihan namin ang pagtawag na ginawa mo sa amin upang iyong tunay na pag-ibig ay dumaloy sa amin. Amen. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya'y nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Mula sa Kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagdiliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya upang hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nananalig sa kanya ay pinagkakalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos.
Sila ngayon naging anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan nito bilang bugtong na anak. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at ganito ang kanyang sigaw. Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin, ang darating na kasunod ko'y higit sa akin, sapagat siya na bago ako ipanganak. Dahil na siya'y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumatanggap mula sa kanya ng abot-abot na kaloob, sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises. Ngunit ang pag-ibig at katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo. Kailanmay walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak, si Diyos de lubos na minamahal ng Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Tayo ay masaya na dahil Pasko. Ito ang awit ng mga anghel. Nagkatawang tao na ang Diyos. Sumaati na ang Panginoong Jesucristo. Merry Christmas po. Merry ba sa inyo? Dapat pong maunawaan natin na sa pagdiriwang natin ng Pasko, yung unang Pasko ay hindi naging madali sa ating Panginoon. Tayong lahat dito nagdiriwang. Noche Buena, hamon, queso de bola, Christmas tree, Christmas carol, maraming regalo. Pero yung unang Pasko, ang Diyos nagkatawang tao. Hindi naging madali sa Diyos. Diyos ka na, magiging tao ka pa. Naging tao ka, sinilang ka pa sa sabsaban. Sa totoo lang, mabigat sa Panginoon. Pero inalay niya ito dahil mahal niya tayong lahat. Ito ang diwa ng Pasko, ang pag-ibig ng Diyos. Napakadakila, hindi ba? Kung iisipin nga natin taon-taon nagdiriwang tayo ng Pasko pero hindi natin nauunawaan kung ano ang inialay ng Diyos para makamta natin ang ating kaligtasan. Nagsimula sa pagkakatawang tao niya. Kung magdiriwang ka ng Pasko ngayon, mag-aalay ka ba ng pag-ibig sa mga mahal mo sa buhay? Paano mo ipapakita ito? Sana katulad din ng Diyos. May sakripisyo. Yung bang may kurot. Madaling magbigay ng regalo Bumili ka lang sa department store, sa mall, ibalot mo, tapos bigay mo, okay na Pero naitanong mo ba sa iyong sarili, ano yung ibibigay mo na regalo, na sakripisyo, na para ka bang Diyos na magkakatawang tao at isisilang sa sabsaban na hindi madali? Ikaw lang ang nakakaalam niyan. Pero kung ako sa'yo, magsimula ka uli sa iyong sarili. Ano ba ang dapat mo isakripisyo? Meron ka bang dapat talikdan na mali? Dapat baguhin sa iyong pag-uugali? Ipamasko mo kay Jesus. Yun ang pagpapakita mo ng pag-ibig. O kaya sa iyong pamilya, baka meron kang kailangan gawin.
Kung may asawa ka, sa iyong asawa. O iyong anak, kapatid, kay lola, kay lolo. Baka may hinihingi sa iyong gawin. Alam niyo, pag Pasko, meron akong ginagawang sakripisyo. Ang ginagawa ko, pagkatapos ng misa, bibisita ako sa may sakit at matatanda na hindi makaalis sa bahay. Sinimulan ko yan simula nung na-ordain ako na pari. 26 years na po akong pari. Taon-taong ginagawa ko yan. Ang huli kong binibisita ang mga magulang ko. Yun ang last stop ko. Sakripisyo. Pero nagbibigay galak at pag-ibig. Lalo na sa mga naghahanap ng pag-ibig na hinahanap na dalawin sila ng Diyos.